mga ka-viewers, ang gagawin po naman natin ngayon ay ang front pattern ng ating Filipiniana Bolero na small, medium at large. Ito po ay pinakat ko na rito dahil ito po ang gagawin nating sizes ng ating pattern. Gagamit po ako ng ibang kulay na ball pen, gayon din po ng pencil muna. Kung mapapansin po ninyo dun sa ating unang ginawa na back pattern ng Filipiniana Bolero ay kung ano po ang mga dinagdag natin doon na inch o yung sukat ay ganoon din po natin idadagdag dito sa ating pattern. Dahil pares po yan, kaya kailangan magkapareho po ang dagdag po ng mga measurement. Dito po ay mapapansin nyo yung ating Filipiniana Bolero pattern to sa ating ginawa noon. Napapanood po ninyo yun kung paano po yung paggawa namin ng pattern. Ay nag-usog po talaga kami ng half inch dito para medyo naka-open po yung ating front na Filipiniana Bolero sa ating harapan at hindi po saradong-sarado. Gagamit po muna tayo ng pencil para hindi po nakakalito. Ang dinagdag po natin doon ay tigwa 1/4. Tulad po ng dati ay ito pong guhit na ito ng tape measure ay ipapantay din po ninyo rito sa guhit ng balikat o ng shoulder line. Magdagdag po tayo ng 1/4 para sa medium, 1/4 din sa large at sa XL. Ganon din po dito sa dulong balikat ay tigwa 1/4 din po ang ating gagawin. Mamaya po ay lilinawan natin to ng ball pen para mas makita po ninyo. Pencil lang po muna natin. Dito po sa neckline ay tigwa 1/8 lang po ang iusog natin. Dahil do sa back pattern po ay tigwa 1/8 lang po ang mga inusog natin doon. Yun lang po kasi ang tamang sukat na ginawa natin doon sa back pattern. Kaya dito po, straight lang po ninyo tong line. Mula po dito sa line na to, ay straight lang po ninyo. Straight lang po natin. At maglayo po tayo ng 1/8. Para sa medium at 1/4 na po sa large at sa XL ay 3/8 na po dahil nagdagdag po tayo ng tatlong tigwa 1/8 kaya 3/8 na po yun. Gagamit po tayo ng French curve. Ito po ay para sa medium. Ang gagamitin po natin na ball pen para mas hindi po kayo malito ay itong kulay green. At doon naman sa large ay kulay blue. At sa XL naman po ay violet. Mapapansin nyo po, hindi po tayo nagbaba rito ng sukat sapagkat pataas po ang ginawa natin. Dito po sa ating armhole ay mamaya po natin
kukunin yung sukat po nito dahil kailangan unahin po muna natin yung ating bus, kung gaano po yung ating sukat na idadagdag. Sa back pattern po ay tiga half inch po yung dinagdag natin, kaya ganoon din po ang gagawin natin dito sa ating sa side ng ating front pattern. At mula po dito ay magdagdag lang po tayo ng half inch para sa medium, ganon din po sa large at sa XL. Ituloy-tuloy rin po natin hanggang dito dahil i-curve po natin yan o i-connect po natin. Tiga half din po rito. Gayon din sa baba. Hanggang sa laylayan po. Pencil po muna natin. Ngayon din po dito. Small, medium, large, XL. Sa ating back pattern po, ay tiga 1/8 po ang binaba ng ating armhole. Dahil yun po ang eksakto sa sukat po na ginawa natin nung nakaraan sa back pattern. Kaya ganun din po ang gagawin po natin dito. Dito sa small ay magbababa po tayo ng 1/8 sa medium. Diretso lang po natin to. Sa medium po ay magbababa tayo ng 1/8. Sa large ay 1/4 at sa XL po ay 3/8. Dito naman po sa shoulder natin na malapit dito sa armhole, ito po yung pinaka armhole natin, ay magdadagdag po tayo ng tiga 1/4. 1/4 sa medium, half inch na sa large at 3/4 na po sa XL. Ganon din po ang gawin natin dito para po makontrol natin o maayos natin yung pag-ikot ng ating French curve. Hanggang dito lang po muna tayo guguhit at mamaya ay idediretso na natin doon. Sa pagguhit po nito ay kunin natin yung magandang bilog dahil tulad po ng sinabi namin doon sa nakaraan naming tutorial video ng back pattern ay sizes po ito, kaya aayusin po natin. Kung saan po tatama ito na magandang bilog, pwede rin nyo po itong baliktarin. Ito po yung tiga 1/4, 1/4, 1/4 na tinagdagdag natin, ay doon natin itatama yung ating French curve at itatama natin doon sa tiga 1/8 na dinagdag po natin. Tingnan natin kung 1/4 po yung ating pag-curve. Tapos dito po, hahanapan po natin ng magandang bilog. Pag hindi po kayo nagandahan, pwede nyo naman po itong ulitin dahil naka-pencil naman po ito. Pwede po ninyong i-erase hanggang sa magustuhan po ninyo yung tamang bilog na gusto po ninyo.
sa armhole. Ngayon, pwede na po natin linawan itong ating shoulder. Ito pong green, ito po yung medium. At ang blue naman po sa ating nerds. At yung violet po sa ating XL. Yan. Dito po ay tigwa 1/8 lang po yung usog natin dahil hinati po natin dito yung length po ng ating bolero. Kaya dito po ay tigwa 1/8 din po ang iusog natin. 1/8 pababa at 1/8 na pausog po papuntang side. Kaya kung 1/8 ang binaba natin dito, 1/8 din po dito sa pakabila para sa medium. Tapos, pagkatapos po, isunod po natin yung XL. Binaba rin natin ng 1/8 at inusog din po natin pa side para po sa large. Ganon din po sa XL. Dito po, dahil ito yung pinaka-center, dito po tayo mag-uusog. Mag-uusog po tayo ng 1/8 para po yan sa medium. Tatapat po natin dito. Hindi na po natin guguhitan. Dito na lang po natin guguhitan para hindi po nakakalito. At yung half inch po niya, dahil half po ito, half inch dito, half inch po dyan, ay tapat natin dito. At yung half inch po nito, ay tapat din po natin dito. Para yun po ang medium natin sa dart. Pagdating na po sa large, ay ganon din po ang gagawin natin. Dito naman po tayo sa medium, magbababa ng 1/8. Dito sa pinaka-center nito, ay magbaba po tayo ng 1/8.
At itapat po natin dito sa large na dot ng bus line o bus height saka bus distance. Ganun din po ang gagawin natin. At dito po ay mag-mark din tayo ng tiga half inch. Tapat din po natin dito. Ito po ang dart ng large natin. Sa XL naman po, tapat lang natin na ganito. Ay 1/8 din po ang iusog natin. Mula sa center, ay 1/8 din po ang iusog natin. Tapat din po natin dito sa pass point ng XL. At kumuha rin po tayo ng tig-half. At dito rin po ay half inch. Bali, tapat lang po natin dito. At dito naman po yung sa kabila natin. Connect lang po natin. Ito na po yung para sa medium, large at XL na dart. Hindi ko po ito binuo na guhit-guhit, kundi sa paglipat na po natin sa pattern, kukunin lang po natin yung pinaka-mark niya para doon na po natin i-connect yung mga dart. Pagdating po sa laylayan, kung ano po yung dinagdag natin dito na tigwa 1/4, ay tigwa 1/4 din po ang dadagdag natin. 1/4 din po sa medium, half inch na po sa large, at 3/4 na po sa XL. Ganon din po sa magkabilang side. Kung ano yung sukat, ganon din po ang gagawin natin. Gumamit lang po tayo ng hip curve, pero ito po ay diretso po muna natin. Yan po yung medium. Large. At XL. Nilinawan ko na rin po ito para mas makita po ninyo yung magkakatugma na sizes.
lalagyan po natin ng size. Ito po yung small natin. At yung ibang sizes ay dun sa pattern na po natin ilalagay. Kung paano yung paggupit ay ipapakita rin po namin. May mga kartulina po tayo rito na gagamitin natin para sa sizes po ng ating front pattern. Gupitin po muna natin to para mas madali pong i-stapler sa kartulina. Stapler po muna natin sa kartulina para hindi gumalaw yung ating pattern. Stapler po ninyo dun sa pinaka sukat nung XL. Dito po sa neckline, dahil nasa loob po yung ating mga sukat ng XL, ay imamark lang po muna natin yan mamaya. At saka po tayo gagamit ng French curve para po makuha po natin yung sukat ng XL na neckline. Dito po ay i-mark lang po natin yung pinakadulo po ng neckline. At yung dulo rin po ng XL dito sa ibabaw po ng shoulder. Gumamit po tayo ng French curve. Mark din natin dito para hindi tayo maligaw sa ating pag-mark. Napansin nyo, nandun po yung pencil. Saka po natin gamitan ng French curve. Sa dart naman po ay yung pong XL po natin na ito po yung small, medium, large at XL, ay ito pong pinaka mark natin sa bust point o bust height, ay doon lang po natin itutusok yung ating pin para po mailipat natin sa ating pattern. Dito po sa ating dart sa dulo ay i-mark din po natin yung ating dart ng ating XL para doon po natin i-connect. Sa mga ka-viewers po namin na hindi pa po nagsasubscribe, sana po ay tulungan nyo, suportahan po ninyo yung aming channel na paki-subscribe din po para po tuloy-tuloy po tayo sa ating paggawa po ng tutorial video. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa magsasubscribe pa po. Ngayon, ito na po yung pattern natin ng XL. Sulatan lang po natin. At pagkatapos po, ito namang large ay yun din naman ang ilalagay po natin dito sa cartolina.
Dito po. I-stapler lang din po natin ito. Pero, hindi na po namin ipapakita sa inyo dahil pare-pareho lang po naman yung aming gagawin hanggang sa makarating po tayo sa small. Tandaan lang po natin, dito po mamaya po pag ginupit nyo na po yung large ay markahan po ninyo yung large dito. Ito po yon mamaya pag nagupit na po yung ito po. Ito po yung large, itong kulay blue. Ay mark lang po natin yung kulay blue dito sa ilalim po ng ating cartolina. Ganon din po dito. At i-mark din po ninyo yung kulay blue dito sa ilalim para hindi po maliligaw yung ating pagkurba ng ating neckline. Katulad po ng pinakita namin kanina, ay ganoon din po ang gagawin ninyo hanggang sa makarating po sa small. Ganoon din po, dito rin po sa dark ay ito rin pong large ang itutusukan ninyo ng pin, at ito rin po ang mamaya pag nagupit na po ito rin po ang lalagyan nyo ng mark para po pag connect po ninyo ng dart ay dire-diretso po. Natapos na po nating gupitin ang 4 na sizes po ng ating front pattern ng Filipiniana Bolero, ang ating pong small, ang ating medium, large at XL. Sa susunod po ay iba naman po na tutorial video ang aming gagawin. Please po, paki-share ang video natin na ito. Maraming salamat po.